Teka muna at meron tayong magandang balita. Epektibo po ang bawas presyo sa ilang produktong petrolyo. Nasa linya po natin si Attorney Rino Abad, Director ng DOE Oil Industry Management Bureau. Mga kapuso, yan o. Attorney Abad, magandang umaga po. Hello, Attorney. Hello. Magandang umaga, Sir Melo. Magandang umaga sa inyong programa sa ating mga kababayan. Opo. Ito po bang pagbabawas po ng presyo sa ngayon ay epekto na po nung kasi may sinasabi ang naapektuhan ay stocks at saka yung demand sa langis nitong tariff na pagtatakda ng mas mataas na taripa ng Estados Unidos sa ibang mga bansa. Ano ho ba ito? Ano ang dahilan nito, Attorney Abad? Opo. Well, Sir Melo, ngayon reactionary ho yan dahil very recent yung mga tariff imposition ng US. Mhm. But ito umiepekto na ho on the long term kasi nag-announce na nga ho si Saudi, for example, na nung nakaraang Sunday na magka-cut siya ng crude oil prices for the month of May. Mhm. So ito papadating yung May. Mayroon na ho talagang effect. Mhm. So ito hong pinangangambahan ngayon kasi very recent yung mga lalo na itong global tariff Mhm. na inimpose ng US, very recent, but ang hinahanap po natin kasi yung mga manifestation gaya ng ginawa ni Saudi na clearly nakikita na rin ni Saudi na nagbabawas siya Opo. para ma-maintain niya yung kanyang market at inaasahan na niya na bababa ang demand sa oil. Opo. Ihihikayat niya yung mababang price Opo. para makuha pa rin niya yung market na makaka-maintain sa market niya despite na ini-expect yung mababang demand sa oil. Tama. Ayun, yung sinasabi niyo po na nag-announce pa lang ang Saudi dahil ina-anticipate na niya ito na itong epekto na ito ay nag-react na kaagad ang merkado, Attorney Abad. Mukhang yung ginawang announcement ng Saudi, na-anticipate niya na itong mga demand next month Mhm. ay bababa at nagbabawas siya, nagkakaroon siya ng mga discount Opo. para ho yung makakuha siya ng market share pa rin Opo. despite na bababa. So ang mangyayari nito overall, ini-expect ko natin na bababa ang oil demand at magkakaroon ng mga discounting ang lahat ng mga supplier Mhm. para makapag-compete pa rin sila ng ma-maintain ang market share. Opo. So ang net effect nito, inasahan na bababa ang price. Depende na lang hindi natin malaman kung anong extent ang pagbaba. But definitely si Saudi, Mhm. nauna nang nag-announce na by May, magbababa siya ng crude oil price. Opo. Meron ng may figura na po na binabanggit dito sa aming nasusubaybayan eh. Yung oil futures, bumagsak na raw ng 7%. Yung mga paparating natin, yung mga order, kumbaga ano po. Yun. Yeah. Ito'y dahil doon sa prospect nga ng weaker demand. Yan yung sinasabi nyo, ano po, Mr. Yeah. Attorney? Yes, Opo. yan ho ang naghahanap po kasi tayo, Sir Melo, because for the past 2 weeks, puro lang istorya. Wala hong klarong supplier na nag-a-announce. Mm-mm. But kahapon ho, bigla hong naglabas ang Saudi ng report na lumabas lang, pero ang decision na yan ay nagsimula nung Sunday na by May magbababa na ho sila ng price. So yan ho ang maigi dyan. Other countries have not announced, pero knowing yung Saudi na second supplier, global supplier, second in rank Opo. after US, alam na ho natin na ang iba ganyan na rin ho ang mangyayari. Opo. Pero bago yan, yung OPEC Plus, nagtaas po na sila ng supply. Tama ba yun, Mr. Attorney Abad? Hindi kami niyan masyadong, nakakatulong ho yan sa Opo. signal, no? Mhm. But itong pagtaas nila from ang previously announced na 135,000 barrels per day Mhm. na plano sana i-increase, ito'y nagkaroon ng pagbabago, ini-increase ho nila to 411,000 barrels per day. Mhm. Maganda ho pakinggan yan, pero alam ho natin na ang bakit in-increase nila yan dahil meron hong nangyaring sanction sa Venezuela, sa Iran. So kino-compensate ho ng OPEC Plus. Pero it's not really designed to lower the price. It was just to
compensate, mainly to compensate yung mawawala kay Venezuela at kay Iran. Oh, But of course, maganda dahil kinumpensate nila. So, opo. hindi sana gaanong i-increase ang price dahil may compensation na ginawa. So, dun sa mawawalang Opo. supply from those sanctioned countries. Opo. Ito ho talagang malaking effect, Sir Melo, ay itong mga tariff na nangyari. Oo. Kasi mayroon talagang inaasahang pagbaba sa demand. Demand dahil sa siyempre yung mga pasilidad na yung mga manufacturing facility medyo ang production niyan magpipigil yan dahil hindi lang dahil sa taas ng taripa pagdating doon sa Estados Unidos. Ano po? Yes, as far as the US market demand Opo. is concerned, kasi Opo. ang mangyayari ho, ang plano lang naman ni Trump is by imposing those retaliatory Opo. tariff, mag-divert yung demand sa US to domestic Tama. suppliers. Opo. So may initial onset yung consumer siguro dahil mahal hindi bibili nung imported. So namumblema ngayon yung the likes of China na nag-i-export on a large volume ng goods Opo. to US. So tama ho kayo, on the onset kakalma muna sila, magpag-aaralan yung market. Opo. And then, but later on, they will also look for ways to divert those supplies kung hindi kaya sa US. Baka ibigay niya sa ibang bansa. But ultimately, magbabalance out ho ang market. But for the meantime, we take the opportunity na meron ho tayong asahang sa price. But ultimately, Sir Melo, later on, magbabalance out din ho ang market. So itong pagbaba ngayon ng presyo ng produktong petrolyo, masusundan pa ho ito dahil dito sa nangyayari na ito, yung weaker demand dahil doon sa US tariff imposition, Atty. Abad? Masusundan dahil nga on the onset, yung problema nga ho, magkakaroon siguro ng mataas ho ang chance na bababa ang demand at kasunod na ho yung pagbaba ng price. At presently, meron na hong yung mga malalaking assessment firm like Goldman Sachs, meron lately yung JP Morgan, for example, nagsabi ng mga matataas na probability ng recession in the US. Dahil na nga doon sa effect na yan, nakakadagdag pa rin yan ho doon sa sentiment ng market na lalong bumababa. Papuntang pagbaba sa demand ng oil. Opo. So, yung combination na yan, yung actual na pagkakaroon ng pagbaba ng demand at yung threat na posibleng magresulta ito sa recession ng US economy, ayan ho ang lingering ngayon ng mga factors na talagang may aasahan ho tayong mga pagbaba sa price. Sa mga darating na linggo pa, ano po, Atty. Abad? Opo. Sige po. Atty. Abad, salamat po sa panahon at sa pananaw na ito, sa impormasyon na ito. Thank you po. Atty. Rino Abad. Salamat po. Atty. Rino Abad, Director Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy.